Nagsimula ang pelikula sa paglipat ni Jin sa isang bagong tahanan kasama ang kanyang ama, ina, at nakatatandang kapatid na si Yu. Ang kanyang nakatatandang kapatid ay isang mapagkakatiwalaang lalaki na kanyang tinitingala. Si Yu ay matalino at matipuno, ngunit siya rin ay palakaibigan, kaya naman siya ay tanyag sa kanyang mga kaibigan at hinahangaan ng kanyang pamilya. Nagkaroon ng pinsala si Yu sa kanyang kaliwang binti matapos maaksidente sa sasakyan ilang taon na ang nakalilipas, ngunit hindi ito naging hadlang sa kanyang pagiging aktibo araw-araw. Sinimulan nilang ilipat ang kanilang mga gamit sa kanilang bagong tahanan sa tulong ng ilang manggagawa. Ang taon ay 1997 at sila ay gumagawa ng isang bagong simula sa kanilang bagong bahay. Nalaman ni Jin na makakasama niya sa kwarto si Yu sa mga susunod na araw dahil ginagamit pa rin ng dating may-ari ang isa sa mga kwarto para itago ang kanyang mga gamit. Habang inaayos nila ang kanilang silid, ipinatawag ng kanilang ina si Yu sa ibaba, naiwan si Jin sa isa sa mga manggagawa. Nang magtanong ang manggagawa tungkol sa edad ng kuya ni Jin, humalakhak si Jin dahil marami ang naniniwala na hindi sila magkapareho ng mukha. Dumating si Yu at inutusan ng mga manggagawa na tulungan ng kanyang ina sa kusina habang ang dalawa ay nagpatuloy sa pag-aayos ng kanilang bagong silid. Pagkalipas ng ilang oras, natapos na nilang dalhin ang mga gamit. Sa maulan na gabi, nagtipon sila para sa isang handa upang ipagdiwang ang kanilang bagong bahay. Binalaan sila ng kanilang ama na huwag buksan ang saradong pinto, gaya ng utos ng dating may-ari. Kaya kakailanganin nilang magsama sa kwarto hanggang sa alisin ng orihinal na may-ari ang nakalock na kwarto sa humigit kumulang isang buwan na malugod na tinanggap ni Jin. Habang kumakain sila, nakarinig si Jin ng malakas na ingay na nagmumula sa saradong silid sa itaas, ngunit kinumbinsi siya ng iba na kulog lang iyon. Bago nila makumpleto ang kapistahan, hinimok siya ng ama ni Jin na regular na inumin ang kanyang antidepressant na gamot. Sa unang gabi nila sa bagong bahay, unang nakatulog si Yu, habang nakikinig si Jin ng music gamit ang earphones niya, nang bigla siyang makarinig ng malakas na ingay sa saradong kwarto. Sa pagkakataong ito, pupunta sana siya para mag-imbestiga, ngunit lumabas si Yu sa likuran niya nang bubuksan na niya ang pinto, na nagtatanong kung ano ang ginagawa niya. Nakinig silang mabuti mula sa labas ng silid ngunit wala silang narinig. Iginigiit pa rin ni Jin na talagang may narinig siyang kung anong bagay, kaya dinala siya ni Yu sa labas para makalanghap ng sariwang hangin. Magkasama silang nakatayo sa ilalim ng ulan at nag-uusap sandali para malinisan ang kanilang isipan. Pinupuri ni Jin si Yu na laging nandyan para sa kanya. Kinuha ni Yu ang kanyang flip phone upang sagutin ang isang tawag mula sa kanyang ama na nagsabi sa kanya na bumalik sa bahay, kaya't naunang bumalik si Yu. Iniwan si Jin na mag-isa upang i-enjoy ang ulan kasama ang kanyang music player. Pagkaraan ng ilang sandali, nagpasya siyang bumalik, ngunit bigla niyang nakita ang kanyang nakatatandang kapatid na dinukot ng isang grupo ng mga lalaki na isinakay sa isang van at lumayo. Nagmamadali siyang bumalik sa bahay upang alertuhan ang kanyang mga magulang, pagkatapos ay bumagsak. Habang walang malay, siya ay paulit-ulit na binabangungot tungkol sa isang bagay na tila tunay sa kanya. Pagkaraan ng ilang araw, muli siyang nagkamalay. Nalulungkot ang kanyang mga magulang nang makita siyang ligtas, ngunit wala pa rin si Yu. Ipinaalam nila sa kanya na malapit nang dumating ang mga investigador para tanungin siya tungkol sa nangyari noong gabing iyon. Sinabi ni Jin sa mga pulis ng eksakto kung ano ang nangyari at ibinigay sa kanila ang plate number ng itim na van na ginamit ng mga kidnapper, ngunit naniniwala ang mga detective na walang ganoong van. Nawalan ng pag-asa si Jin, kaya itinigil nila ang interogasyon. Nagsimula na ang laro ng paghihintay, habang hinihintay nila ang kidnapper na makipag-ugnayan sa kanila para sa ransom money. Pagkatapos ng 2 linggo, walang mahalagang pangyayari. Si Jin ay nagsimulang maranasan ng parehong panaginip ng paulit-ulit, isang pamilyar na senaryo na tila totoo. Higit pa rito, mayroon siyang mga bangungot tungkol sa saradong silid. Biglang sa umaga ng ika-19 na araw pagkatapos ng pagkidnap, si Yu ay hindi inaasahang bumalik ng mag-isa. Gayunpaman, wala siyang maalala sa nangyari. Pakiramdam ng doktor ay nabura ng malagim na pangyayari ang mga alaala niya sa araw na iyon. Napansin ni Jin ang ilang pagbabago sa mga kilos ni Yu. Regular siyang umaalis sa gabi ngunit bumabalik sa umaga, ngunit hindi muna ito pinansin ni Jin. Handang inumin ni Jin ang kanyang pang-araw-araw na antidepressant na gamot nang hindi sinasadyang nahulog ito sa ilalim ng kitchen counter. Nang sinubukan niyang kunin ito, lumitaw si Yu at inanyayahan siyang kumain kasama niya, dahilan para makalimutan niya ang kanyang karaniwang dosis para sa araw na iyon. Nagtanong si Jin kung saan nagtutungo si Yu sa gabi, ngunit tumugon siya na maaaring panaginip lamang niya ito. Umalis si Yu pagkatapos kumain ng kanyang hapunan para gawin ang kanyang pang-araw-araw na gawain.
Habang papalapit siya sa pinto, nakita ni Jin si Yu na umiika sa kanyang kanang binti, sa halip na ang kanyang kaliwang binti. Tumawa naman si Yu at umalis. Bumalik si Jin sa kanyang kwarto para maghanda para sa admission exam hanggang gabi. Sa gabi, ang buong pamilya ay sabay na kumain ng hapunan, at bumalik si Jin sa pag-aaral hanggang sa makatulog siya sa kanyang mesa. Agad na tumayo si Yu at pinaglaruan ng mechanical pen sa mukha ni Jin bago umalis. Kunwari palang natutulog si Jin, at kalaunan ay piniling sundan si Yu sa labas. Agad na tumawag si Jin ng isa pang taxi upang habulin si Yu nang sumakay siya sa isa pang taxi, at bumaba sila sa malapit na palengke. Nasaksihan ni Jin si Yu na nakikipagkita sa dalawang goons na lumalabas na ang parehong tao sa investigasyon na nagtanong sa kanya ilang linggo na ang nakalipas. Hinabol pa rin ni Jin si Yu hanggang sa mapatigil siya ng dalawang lalaking iyon. Sinundan nila si Jin sa paligid, naiwan siyang walang pagpipilian kundi tumakbo. Nang maniwala si Jin na siya ay ligtas, ang kanyang kapatid ay lumapit ng hindi inaasahan at pinatahimik siya. Kinabukasan, nagising si Jin sa kanyang study desk bago sinimulang habulin si Yu, na iniisip na panaginip lang ang lahat, ngunit hindi siya makapaniwala, kaya tinakasan niya si Yu at nagkulong sa banyo. Sinusubukan ni Yu na kumbinsihin si Jin na hindi totoo ang mga nakita niya dahil nakaligtaan niya ang kanyang gamot kahapon. Ipinaalam sa kanya ni Yu na ang pagtugis, taxi, at goons ay kanyang mga guni-guni lamang. Huminahon si Jin at humingi ng tawad kay Yu. Pagbalik niya sa study desk, natuklasan niya ang tip ng lapis na nahulog ni Yu noong nakaraang gabi at naalala na hindi niya nabanggit ang taxi kay Yu. Nakumbinsi siya nito na ang taong bumalik mula sa kidnapping ay hindi niya tunay na kapatid. Ipinaalam niya ito sa kanyang ina at balak niyang samahan si Yu sa susunod na paglabas niya. Sa gabi, nagkaroon siya ng isa pang bangungot tungkol sa saradong silid. Pagkagising niya ay dumiretso siya sa kusina para uminom ng tubig. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay narinig niya ang kanyang ina na nakikipag-chat sa telepono na ipinaalam kay Yu na nagkaroon ng paghihinala sa kanila si Jin. Habang nakikinig si Jin, nakagawa siya ng ingay mula sa sahig at si Jin ay sumugod sa labas upang magtago habang ang kanyang ina ay nag-iimbestiga sa pinagmulan ng ingay. Kumpiyansa ang ina na si Jin iyon, kaya umakyat siya sa itaas para tingnan ang kwarto nito. Si Jin ay nagmamadaling umakyat sa pader sa labas sa ilalim ng ulan patungo sa kanyang silid sa itaas. Nagawa niyang itago ang sarili sa ilalim ng kumot bago dumating ang kanyang ina, ngunit basang-basa siya at bukas ang bintana na nagpapahiwatig na sa labas siya nang galing. Tinawagan ng ina ang ama at ipinaalam sa kanya na nabunyag ang kanyang pagbabalat kayo. Napagtanto na ni Jin ang lahat at tumalon mula sa bintana, ngunit nakasalubong niya ang ama sa gate. Sinusubukan pa rin siyang kumbinsihin na sila ang kanyang pamilya, ngunit ngayon ay sigurado na si Jin na ang kanyang mga magulang ay hindi niya tunay na pamilya. Siya ay tumakas at nakarating sa pinakamalapit na istasyon ng pulisya habang tinutugis ng isa sa mga goons. Pagdating sa isang kalapit na istasyon ng pulisya, sinimulan niyang ipaliwanag ang sitwasyon sa mga pulis, ngunit naguguluhan sila sa kanyang paliwanag. Nang sabihin ni Jin na 20 taong gulang na siya, nataranta ang mga pulis at inutusan siyang tumingin sa salamin. Sa wakas, tumingin siya sa salamin at natuklasan ng isang mas matandang lalaki. Sa oras na ito, nadiskubre niya na hindi siya kasing bata ng kanyang inaakala. Ang taon ay 2017, hindi 1997. Nalilito at naiirita, bumalik siya sa bahay at dumiretso sa nakalock na silid. Doon, natuklasan niya ang dalawang mannequin na nakahiga sa sahig na may artipisyal na dugo. Dumating ang pamilya at humingi ng paliwanag si Jin. Ang binata na nagpapanggap bilang kanyang kapatid ay naglarawan ng isang pagpatay sa bahay na naganap 20 taon na ang nakalilipas noong ika-20 ng Disyembre sa taong 1997. 2 tao ang napatay, isang ina at ang kanyang dalagitang anak na babae. Gayunpaman, hindi nalutas ng mga awtoridad ang krimen. Makalipas ang ilang taon, nakipag-ugnayan sa kanya ang pamilya ng biktima para hanapin ang pumatay. Kasunod ng masusing investigasyon, kinilala niya si Jin bilang ang taong pumatay. Dahil dito, kinidnap at pinahirapan siya ng kanyang squad para umamin sa kanyang ginawa. Gayunpaman, wala siyang alaala ng pagiging isang mamamatay tao. Bilang resulta, pinili ng binata na gumamit ng hypnosis upang matulungan siyang makaalala. Gumawa ang team ng bagong diskarte para ibalik si Jin sa kanyang huling masayang alaala at gayahin ang mga pangyayari na humantong sa nakakakilabot na gabing iyon. Sa ganoong paraan, maaaring maalala ni Jin ang nangyari noong gabing iyon. Ang lahat ay nangyayari ayon sa plano hanggang sa biglang inaresto ng mga pulis ang binata dahil sa pandaraya. Pinalaya nila siya makalipas ang 19 na araw, ipinaliwanag ang pagkidnap kay Jin.
Ang kakaibang tunog na narinig niya mula sa saradong silid ay dahil sa pag-aayos ng pangkat ng mga lalaki sa eksena ng pagpatay, at para panatilihing naka-hypnotize si Jin, regular silang nagbibigay ng partikular na gamot na iniinom niya. Bagamat tanggap ni Jin ang kanyang kwento, iginiit niya na hindi siya kailanman pumatay ng sinuman. Sa isang estado ng kawalan ng katiyakan, itinulak niya ang kanyang sarili palabas ng sasakyan at tumakbo palayo. Sinubukan nilang sundan siya ngunit nauwi sa pagbangga ang sasakyan sa isang puno. Tinangka ni Jin na tumakas sa sitwasyon, ngunit may dumaan na sasakyan at natamaan siya sa isang sandali ng pagkalito. Habang nakahiga siya sa lupa, sinimulan niyang alalahanin ang nakaraan. Sa panahon ng flashback, si Jin ay nagmamaneho kasama ang kanyang tunay na pamilya nang sila ay naaksidente. Ang trahedya sa kalsada ay pumatay sa kanyang mga magulang at kritikal na nasugatan ang kanyang nakatatandang kapatid. Pagkalipas ng 6 na buwan, ipinaalam sa kanya ng doktor na kailangang operahan kaagad ang kanyang kapatid. Noong panahong iyon, ang ekonomiya ng bansa ay nahihirapan. Hindi nakakatulong ang pagiging simpleng high school graduate. Nagsulat siya ng mensahe sa isang forum sa internet na naghahanap ng trabaho. Isang hindi kilalang user ang lumapit at nag-alok sa kanya ng trabaho. Gusto niyang pumatay siya ng babae kapalit ng pera. Tinanggap niya ang alok dahil sa pangangailangan ng pondo. Ang hindi kilalang user ay nagbigay ng isang address at mga tagubilin kung paano makakapasok sa bahay. Sinabihan si Jin na patayin ang asawa habang iniiwan ang kanyang 2 anak na hindi nasasaktan. Sa loob ng tirahan, nagsimulang magdalawang isip si Jin at naghanda ng umalis, pero may babaeng lumapit sa kanya. Nang makita niya si Jin na may hawak na kutsilyo, napasigaw siya. Sinabi niya sa kanya na huwag sumigaw at sumunod siya. Gayunpaman, bumaba ang anak na babae at napansin siya. Nagpanik siya at nagmamadaling umakyat para magtago. Hinabol siya ni Jin at hindi sinasadyang sinaksak siya. Umiyak ang ina nang makita niya ang kanyang anak na nasugatan, na naging dahilan para mataranta si Jin at saksakin siya. Isang maliit na batang lalaki ang sumulpot ng lalabas ng bahay si Jin. Inutusan siya ni Jin na matulog, magbilang hanggang 100 at hintayin ang pagdating ng kanyang ina. Ginawa ng bata ang sinabi sa kanya. Lumabas si Jin at napansin ang larawan ng pamilya na nagpapakita na ang bahay ay pag-aari ng doktor ng kanyang kapatid. Nakipagkita si Jin sa hindi kilalang user. Gaya ng inaasahan niya, iyon ang doktor ng kapatid niya. Idinagdag ng doktor na kailangan niya ang insurance money sa buhay ng kanyang asawa upang maiwasan ang kanyang mga anak sa mga lansangan dahil sa sitwasyon ng ekonomiya. Galit na galit ang doktor nang matuklasan niyang pinatay din ni Jin ang kanyang anak. Sinubukan niyang ihagis si Jin sa rooftop, ngunit nadulas siya at nahulog sa kanyang kamatayan habang nakikipaglaban. Tapos na ang flashback at nagising si Jin sa ospital. Naghihintay sa kanya doon ang binata na sinasabing kuya niya. Naghanda siyang mag-inject ng lason sa IV ni Jin, ngunit kalaunan ay umamin si Jin sa krimen. Naalala niya ang bawat detalye at sinabi sa kanya ang totoo. Ikinwento ni Jin ang kwento at ibinunyag ni Yu na siya ang bata noong gabing iyon. Siya ay naghihirap ng husto habang lumalaki sa isang bahay ampunan at hindi ma-enjoy ang pera ng insurance dahil kinuha ng kanyang pamilya ang lahat. Tinanong ng binata si Jin kung sino ang nagutos sa kanya na patayin ang kanyang ina. Pinaghihinalaan niya ang sarili niyang ama dahil nagsampa siya ng maraming insurance bago namatay ang kanyang ina, ngunit nagsinungaling si Jin sa kanya na sinasabing kasalanan niya ito. Nakikita ng lalaki ang panlilinlang ni Jin at nalaman ang masakit na katotohanan na pinaghihinalaan niya noon pa man. Sa huli, pareho nilang hindi kayang tanggapin ang realidad. Lumabas ng silid ang binata at tumalon mula sa bintana habang tinurak ni Jin ang sarili ng lason. Dito na nagtatapos ang kwento. Kung nagustuhan mo ito, huwag mahihiyang pindutin ang like button at kung hindi mo ito nagustuhan, pindutin ang dislike button ng 2 beses para lang makasigurado. And as always, thank you for watching.